Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa higayon o oportunidad nga gihatag na usab sa Dios kanato nga makapadayon kita sa ato ang devotional o nini karong higayon pribilehiyo nato nga makadangop niya sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Magaampo kita kanimo o Dios labing gamahanan. Salamat o Dios sa imong gugma o kaayo sa mga kinabuhi nga walay pagluban gikan kaniadtong panahon hangtod karon. Padayon ikaw o Dios nagabuhat, nagaperform sa mga butang nga ikahimaya nimo Ginoo. Amahan, nagahangyo ako sa imong pag-uban, pagpanalangin karon, labi na sa tanan nga nagapaminaw diya sa ilang mga radyo o sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow sa amo ang niini nga Facebook page. I pray, O God, nga ang imong balaang pulong padayon sa pagtudlo, pag-remind, pagpakita kanamo sa mga butang nga amo nang nahibaluan maybe apan usahay makalimot kami o kinahanglan nga i-remind ni mong Ginoo. Panalangini ang pagtuon karon hinaot pang matag usa padayon nga mapanalanginan pinaagi sa pagpamalandong sa imong balaang pulong. Kini gitugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Okay, this time padayon kita sa itong pamalandong sa pulong sa Ginoo o ato nga padayonon ang pagtanaw sa na putol nato nga pagpamalandong ang pilabay nga mga higayon. Nagahisgot kita about sa ato ang status, no? Sa ato ang kahimtangan atubangan sa Dios human kita nga mingtuo o mingtugyan sa atong kinabuhi diha kaniya, no? We are unitedly called into the body of Christ. Aniya kita part 2 sa atong pagpamalandong, no? Ikaw, ako, ang tanan nga tao nga tinuuray kayo nga nagsalig o nagpanugyan siya kinabuhi diha kay Kristo. Gihiusa kita diha sa lawas ni Kristo. Ingon nga ang mga Hudiyo nga nagsalig usab diha kay Kristo ug ang mga hintil, ang mga dili Hudiyo pareho ang ato ang kahimtangan. Gihiusa kita diha sa usa ka lawas. This time atong basahon ang atong passage nga pagatan-awon sugod sa verse 19, no? Continuation sa atong natun-an sa milabay nga mga last week, no? Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of faith, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. In verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. And last verse, in whom sa ato makita in verse 22 ato makita din, in whom ye also are builded together for habitation of God through the Spirit. Okay? So, mao kini siya ang ato nga tiwason sa pagtan-aw karon. Ato na sugdan sa pagtan-aw ang chapter 2 sugod sa verse 11. Nagahisgot si Apostol Pablo, nagahisgot siya about sa atong estado tubangan sa Ginoo, that Jews, ma-Hudiyo or ma-Hintil, no? Jews or Gentiles nga nag-believe,
nagbutang sa iyang pagsalig diha kay Kristo, tanan gihiusa diha sa iyang lawas, no? Unitedly called into the body of Christ. Walay kalainan or walay diferensya. Mahudiyo kita or dili, pareho kita sa tubangan sa Ginoo. Walay ginatawag nga discrimination diha sa lawas ni Kristo. Walay pinalabi, kundi pareho kita once nga kita nagsalig og nagtugyan diha sa atong Ginoo. Ato nakitaan ang unang pagpamalandong nato, why all believers are unitedly called into the body of Christ. Ang unang butang, makita nato sa realidad, no? The reality of Jews and Gentile believers being united in Christ. Makita nato gi-explain ni Apostol Pablo sugod sa verses 11 down to verse 13. Gisulti gi-explain ni Apostol Pablo nga mahudiyo man or madili hudiyo, gihiusa kita diha sa lawas ni Kristo. Number 2, from verse 14 down to verse 18, atong natun-an the reasons of Jews and Gentiles or Gentile believers united in Christ. Gihatag ni Apostol Pablo ang rason, mga katarungan ngano nga nahitabo kini, no? Sumala pa sa trabaho ni Kristo. O karon atong padayon the results of Jews and Gentile believers union in Christ. Ang resulta, ang nahimong epekto, no, sa paghiusa sa Dios sa Hudiyo ug dili Hudiyo diha sa iyahang lawas. Mao kini atong ginatan-aw in verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. Ato makita nga kung sa Old Testament higala, kung balikan nimo, ang mga hintil wala gyud sila'y connection, wala sila'y kaangtanan, wala sila'y relasyon sa temple in the Old Testament. In fact, dili sila pwede makatapak, no, makatamak diha sa bisan na lang sa ground sa temple sa mga Hudiyo before. Pero as of now, ang tanan gitawag diha kay Kristo pwede na makadangop sa Ginoo, makaduol siya, o walay boundary, walay restrictions, walay ginatawag nato nga akalainan. Why difference, mahudiyo or dili Hudiyo, tanan kita makaduol diha sa Ginoo directly diha sa throne sa atong Ginoo. Mao na ingon siya dinhi, ye are no more strangers and foreigners. Kung unsang gihatag sa Dios nga pribilehiyo sa motuo kang Kristo, pareho sa tanan. Busa wala may tao nga makaingon nato nga dili ka pwede magampo kay dili man ka sinaligan diya sa simbahan. No, it's wrong. Tungod kay tanan nga tao ingon nga ang imong kinabuhi na diha sa kamot sa Dios, aduna kanay access, gitagaan ka na og access sa Ginoo nga anytime, anywhere you can call God. Okay? Makaduol ka, makadangop ka diya sa Ginoo. Makita na to dinhi that we are no longer strangers or foreigners and aliens respecting Israel. So, wala na ginatawag na to nga pinalabi o kalahian, pareho rata o pribilehiyo nga naangkon o gina-enjoy as of now, mahudiyo or dili Hudiyo. So wala na tao nga ginatawag nga himuon nga i-reject, tungod kay ang Diyos nagadawat siya sa tanan nga mga tao nga mutuo o mutugyan silang kinabuhi. Mao na nga ang gospel karon padayon nga ginasangyaw, ginapaabot sa tanang sulok sa kalibutan as possible, sumala sa kabubuton sa atong Ginoo. Mao na ingon siya dinhi, sa last part, ingon siya dinhi, but fellow citizens with the saints and of the household of God, the household of God, sa panimalay sa Ginoo. So ato makita ang unique nga plano sa Ginoo, o mao kini siya ang gi-enjoy na to as of now, tungod kay
wala kini gi-enjoy sa tao so wala pa moabot si Ginoong Hesus. Nahitabo kini right after nag-abot si Ginoong Hesus o human siya nalansang dito sa cross. Ato makita that we are fellow citizens with Jewish believers in the church, God's new household. Nagitawag siya bag-ong gipundar sa Dios nga panimalay. In fact, iingon din sa 1 Timothy or unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ingon, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." So ato makita din gi-mention ni Apostol Pablo again ang household or house of God, referring to the church. Ang church nga gi-refer, ang church or ang kining house of God nag-refer sa tanan nga mga magtutuo nga nakadawat kay Kristo o nahiusa diha sa lawas ni Kristo. So sa Old Testament, ang presence sa Ginoo, ang iyahang pagpadayag dito sa temple, many times gikan sa time ni Moses ato makita nga ang presence sa Ginoo mo reside dito sa ibabaw sa temple, magpadayag sa ilaha. Pero as of now, in the New Testament, sa panahon sa church, ang Holy Spirit mismo mo indwell, mo puyo diha sa kinabuhi sa tao. Og ang church, ang presence sa Ginoo, dili diha sa church building, kundi naa diha sa persona, sa tao naming tuo diha kang Kristo. That's why we believe nga ang Church of God in the New Testament gi-compose kini sa tanang magtutuo nga nagsalig diha kay Kristo. Itawag siya og the Church of the Living God, not the building but the individual, the group of people who believe and accept the Lord Jesus Christ. Mao kana siya ang pribilehyo na sa dihang ikaw ming tuog pindawat kay Kristo, gihimo kang sakop o membro diha sa lawas ni Kristo, which is the church, the New Testament church or the household of God. Okay? Mao kana siya gala to makita. Ikatulo ato makita that Jews and Gentiles, Christians are now also fellow citizens in heaven with all the other saints of other ages. So, una ka na to, panahon sa mga apostoles, sa tanan ngaming tuo o sa Old Testament believers, nagtuo sa kay Jehovah in the Old Testament, the Father, at makita up to this day or hangtod sa katapusan, nahimo nga fellow citizens in heaven. Ang tanan ngaming tuo I do not say nga ang tanang tao, kay dili tanang tao makaadto sa gingharian sa Dios sa langit. Specifically, isulti sa Bible, only believers ang ginatawag nato nga entitled nga mahimo siyang sakop diha sa panimalay sa Dios. Mao na siya ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa mga tao nga nagsalig o nagtugyan sa kinabuhi diha kay Kristo. Na ni amang kita karon ni apil man ta ning kalisod sa kalibutan, pero ang atong hope dili ni ining kalibutan but after. Either kuhaon ta sa Ginoo buhi pa ta or moabot ka nato ang kamatayon din moadto kita kaniya. Mo na ingon ni Apostol Pablo, buhi kung patay iya kita sa Ginoo. Mao kana si gala even sa Hebrews chapter 12 verse number 23, gisulti po ni Apostol Pablo dito, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirit of just men made perfect. Amen. So ato makita
nga ang concern sa Dios sa paghatag niini nga maong reminders, pagdasig o paabot ka nato niini nga maong minsay. Ang concern is to the General Assembly of Church of the Firstborn, no? To the church. Okay? So mao kana siya to makita higala nga naagyoy na pundar ang Dios si Kristo nga ginatawag niya og church or iyang lawas. Okay? Mo na ingon siya dito sa Mateo, ingon siya, upon this rock, referring to himself, upon this rock I will build my church. Okay? Ang tinuod nga iglesia gipundar ni Kristo o dili gipundar sa tao. Okay? It was Jesus himself nga nagpundar niini o siya ang tag-iya niini. Gitawag man ni og body of Christ ang church. Okay? So mao kani siya ang kaupat nga butang. We are pictured as church under construction with God, adding new believers constantly. Day by day, panahon na ay maluwas, na mudawat, mutugyan siya kinabuhi kay Kristo, mahidugang siya diha sa iglesia. Mahidugang siya sa lawas ni Kristo. Pariha sa building bang wa pamahuman, gisigig panday. Until such time, makumpleto ang tanan ng pangtawag sa Ginoo para sa kaluwasan. Mo na higala nga bulahan kayo ang mga tao nga makaangkon kay Kristo nga ilang manluluwas. Nganuman, dili lang siya gitagaan og kaluwasan, kundi nabilong siya diha sa lawas ni Kristo. Anaa siya special nga relasyon o pribilehiyo nga nadawatan diha sa Ginoo. Ingon pa sa Efeso kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto the edifying of itself in love. No? Ato makita nga ginapahaom ang tanan nga bahin parehagod sa building, no? Ang mga expert nga mga panday, ma-follow nila ang plan, ang blueprint, ma-follow nila ang plano sa engineer. Ang mga panday ilang fit ang tanang part sa building. Nga kung mahimo wala gyoy ang ginatawag nato nga walay kang-a, no? Fitly joined together. Ingon ana punta sa body ni Kristo. Nga ang tanan nga makaangkon og kaluwasan gipahaom niya diha sa usa ka lawas. Okay? So mao kana ang ginatawag nato nga disenyo nga gihatag sa Dios o plano sa Dios. Og salamat sa Dios nga ikaw higala sandig kaniya kung kanusa ka ming tugyan sa imong kinabuhi diha kaniya. Hinumdumi nahimo kang connected diha sa lawas ni Kristo. Anaa kay parte, no? Aduna kay part diha sa body ni Kristo. Usa kinahanglan mo function kitang tanan according sa plan sa Ginoo. Buhata ang the best. Ang giilan nimong pinakamaayo sa pag-alagad sa Ginoo nganuman. Apil ka sa trabaho nga gibilin sa Ginoo. Ha? In fact, ingon di sa Matthew chapter 16 verse 18, ang aktual nga pagsulti ni Jesus may tungod ni iglesia sa church. Ingon siya, and I say also unto thee that thou art Peter or Cephas, Petros, and upon this rock, referring to Jesus himself, ingon siya, upon this rock, the Petra, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ingon siya sa dihang nag-pronounce siya ni ini dito at ubangan sa mga apostoles. O ingon siya, upon this rock, I will build my church. Tukuron ko ang akong iglesia, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, take note, ang pag-build niya sa church nag-start sa New Testament. In fact, in Matthew chapter 16 verse 18, still
Gitawag siya, giprophesy pa ni Jesus Christ. Kay nga naman, ang actual nga pag-build, pag-start ni ining church, dito sa Book of Acts. Kung ato makita niya. No? Atong makita. Ingon sa 1 Peter chapter 2, verse number 5. Ingon siya dinhi, ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So, unsa ang paglantaw ni Apostle Peter sa mga Kristohanon o sa mga magtutuo nagsalig kay Kristo? Ingon siya, ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood. No, makita nato ang idea, ang explain ni Apostle Peter, pareho sa usa ka structure sa building, no? Built up a spiritual house. Ginatukod, gina-connect ang matag usa nga maluwas, makonektar siya diha sa lawas ni Kristo. Kung depende kung asa siya gidesign sa Ginoo na part sa building or sa household of a spiritual house sa Ginoo. It began, kano saan nag-start ang church? It began at the day of Pentecost in the Book of Acts, and it will continue and be completed until the rapture. Mao kana siya ang ato makita nga gisulti sa Dios concerning sa iyang iglesia. Nag-start kini sa mga apostoles up to this day hangtod sa katapusan nga adlaw nga mahuman ang pag kaluwas sa mga tao nga gina-expect sa Ginoo nga maluwas. Mao kana siya ang kanindot dinhi. And the individual stones represent believers, both Jewish and Gentiles. Itawag siya og mga stones, mga small o gagmay nga mga bato. Naging part usab sa pagtukod sa building or sa church kung atong tan-awon, no? Ingon sa verse 20 sa Ephesians chapter 2, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Okay? So ato makita sa Matthew kaganina itong gibasa nga ang church gipundar ni Kristo. Okay? O asa niya gipundar? Diha sa iyang kaugalingon mismo, no? Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Siya ang nagpundar, siya ang pundasyon sa tinuod ng iglesia. Hinumdum higala, the true foundation of the church is Christ, dili tao. Okay? So si Kristo ang tinuod nga pundasyon sa tinuod nga iglesia. Therefore, kung tao ang imong gisaligan higala, huna-huna ag paayo. Ikaw karon nagapaminaw, kung dili gani si Jesus Christ ang pundasyon sa imong pagtuo, delikado na. Kay ang ingon sa Bible, si Jesus Christ himself, siya ang chief cornerstone, siya ang pundasyon sa iglesia na tinuod. Okay? In verse 21, in whom also the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Itawag niya ang iyang iglesia holy temple, referring to all believers sa tanan naming tuo. Holy temple, not the building, but the group or the individual believers nga gitawag sa Dios alang sa kaluwasan. The Holy Spirit indwells every believer individually. Sa matag Kristohanon, daghan kay mga passage sa Bible nga atong makaplagan nga ang Holy Spirit in the New Testament, the church mo indwell. Okay? Dili lang siyang overshadow, but mo indwell. Puyo gyud siya sa magtotoo. He also referred to the local Christian congregation as a temple. In fact, makita na to gisulti kini sa daghan kay mga passages dito sa Bible. However, here he revealed that all Christians are part of one
great temple, the Church Universal or the Universal Church. Tanan nga mga magtotoo, bisan unsa pa ka nga nasyonalidad, bisan unsa pa ka nga tribo, bisan unsa pa kang pinulungan, bisan unsa ka nga rasa sa tao, kung mutuo ka, mutugyan diha kay Kristo, mabilong ka diha sa gintawag og Universal Church. Tao nga iya ni Kristo. Okay? In 8, Jewish and Gentile believers stand with equal rights and privileges before God. So, in the New Testament Church, walay labaw, pareho kitang tanan, atubangan sa Ginoo. Lahi-lahi man siguro tag-function higala, pero pareho rata og barog, pareho rata kahimtangan in the sight of God. Walay Kristohanon in the New Testament mo ingon nga ako gyud labaw, mas kuyaw jud ko, mas importante ko sa lawas si Kristo. No. Tungod kay ang importante mao ang ulo sa iglesia, mao si Jesus Christ, ug kitang tanan adunay parehong pribilehiyo in the sight of God. We are all equal in the sight of God. Parehong pribilehiyo, pareho og estado in the sight of God. Higala, ayaw ka diskurahi, balaan ang Dios nga nagtawag kanato, matinumanon siya, o ang iyang pag-atiman sa iyang lawas pareho. Okay? So just do your part. Kung unsa ang trabaho nga gi-entrust sa Ginoo sa imuha, paano ka gi-bless sa Ginoo, paano ka gamiton niya, just allow him nga gamiton kaniya sumala sa iyahang kahimutan. Kay ang tanan nato nga mga ginahimo, tanan nato nga pagabuhaton pa para kini sa glory sa kaymayaan sa atong buhi nga Dios nga maoy nagpakamatay o nagluwas ka nato o nagpromisa nga someday mubalik siya o kuhaon niya ang tanan nga tinuod nga nagtugyan nagsalig siya ang kinabuhi kay Kristo. Bisang asa ka nga lugar mo adto higala, remember, you are belong to the body of Christ, the universal church, the real church, built by Christ to Himself. Hinaot nga ang Diyos, nagapanalangin siya ang mga pulong. We are unitedly called into the body of Christ.